Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God Every Day. Maraming salamat sa muling pagsama ninyo sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Dalangin ko na ang maikling sandaling ito ng pagninilay at panalangin ay maging pagpapala, lakas at gabay ninyo sa buong maghapon. Kaya saan man kayo naroroon, maaring nasa biyahe, nasa trabaho, naglalakad o nagpapahinga, halina't sabay nating pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa ating Identity Check series, narito ang ikatlong tanong. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Kung iisipin natin, isa sa pinakamalalim na takot ng tao ay ang ma-reject. Tama po, kaya minsan nananahimik na lang tayo. Hindi natin sinasabi ang tama. Hindi natin ipinakikita ang ating pananampalataya. Nakikisabay na lang tayo sa karamihan. Bakit po? Dahil natatakot tayong hindi matanggap. Pero ano ang sinasabi ng Diyos? Pakinggan natin ang kanyang salita. Sa Romans chapter 8 verse 31, ito po ang sabi. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Hindi sinabi ni Apostol Pablo na wala nang tututol sa atin. Hindi rin niya sinabing wala na tayong mararanasang rejection. Sa katunayan, si Pablo mismo ay nakaranas ng pagtutol, pag-uusig at pagdurusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, sinabi niya, if God is for us, who can be against us? Napakagandang paalala nito. Kapag ikaw ay kay Kristo, ang Diyos ay hindi laban sa iyo. Dahil ang Diyos ay para sa iyo. Ibig sabihin, kasama mo siya, ginagabayan ka niya, at walang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid, kapag alam mong tinanggap ka na ng Diyos, hindi mo na kailangang mabuhay sa takot na hindi katanggapin ng mga tao. Opo, masakit ang rejection, masakit ang hindi maintindihan, masakit ang hindi tanggapin. Ngunit, ang rejection ng tao ay hindi kailanman makapagbabago sa sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Tandaan natin, maging ang Panginoong Hesus ay tinanggihan din ng mga tao. Ngunit nanatili siyang minamahal ng Ama. At ganun din po tayo. Hindi lahat ay sasang-ayon sa atin. Hindi lahat ay tatanggap sa atin. Ngunit hindi iyon ang batayan ng ating identity. Ang ating identity ay nakaugat sa katotohanang tayo ay tinanggap na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tandaan natin ang katotohanan ito. The fear of rejection loses its power when you are secure in God's acceptance. Bago po tayo manalangin, narito ang ating identity check para sa araw na ito. Ginagawa ko ba ang aking mga desisyon dahil natatakot akong ma-reject? O dahil alam kong tinanggap na ako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus ay tinanggap mo na ako bilang iyong anak. Patawarin mo ako sa mga panahong hinayaan kong ang takot sa rejection ang magdikta ng aking mga desisyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na mamuhay ng tapat sa iyo, kahit hindi ito tanggap o popular sa paningin ng iba. Turuan mo akong magtiwala sa iyong pag-ibig at mamuhay ng may tapang, sapagkat ikaw ay para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. At lagi nating alalahanin, ang tunay mong identity ay hindi nakabatay sa sinasabi ng mundo. Ito ay nakaugat sa sinasabi ng Diyos.
Amen po? Muli, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Hanggang sa muli po. God bless you.